nga pala sa sala namin, kapag nakaupo ka sa sofa, ito yung view niya. Dahil nga lately, di ba, naglinis ako sa kwarto, sa kusina. So yung mga pinagliligpit ko, yung ibang gamit, nandito naman napadpad. So meron ako idadagdag na gamit dito sa sala and pinag-isipan kong mabuti ito. Bakit? So madalas kasi kapag magpe-prepare, kapag aalis ng bahay, after maligo, or bago pumasok si Pinky sa school, dito talaga kami sa sofa, nakaupo, nagpapatuyo ng buhok, nag-aayos. So usually, yung mga ginagamit ko like skincare ni Pinky, yung mga pangplansya ng uniform niya, pangpatuyo ng buhok namin, nandito lang nakasalpa kung saan namin pinapatong. So may harap nga ng sofa. So niisip ko na ay kailangan talaga namin to. At saka pinag-isipan ko talagang mabuti kung ano yung pinaka-best na mag-work para sa gamit namin. Movable ito. As you can see, meron na siyang gulong. Tapos sa 4 na gulong, 2 dyan may lock para hindi mo siya basta-basta mahihila. So yung pinili ko, yung material is metal. Kasi ang alam ko may plastic version ng mga ganito. Ang pinili ko yung metal dahil sa harap nga ng sofa, merong hanging cabinet na kulay itim, metal yung material nun. Even yung nasa ilalim ng TV namin, metal din yung material. Para matchy-matchy lang sila. Tsaka black yung pinili ko dahil sa sala nga namin, gusto ko more on black na talaga. So, ayan. Pero meron ding white nito. Ang pinili ko nga pala, 3 layers ito. Pero 2 lang dito yung napupull out. Pero naisip ko kasi, may version pala nito na hindi di-pull out. Pero naisip ko, mas maganda siguro kung yung may pull out or drawer type na version para nakikita ko talaga yung laman niya sa loob. And hindi talaga ako madalas nagsusukat-sukat. Pero this time, sinukat ko talaga kung ito bang measurement ng pull-out drawer na ito or pull-out rack ay magkakasya pa ba dito sa amin mumunting sala? So yes, kasya naman. Sobrang happy ko talaga dito. Sobrang satisfied ako sa itsura niya. Ang ganda ng quality. As in, sobrang worth it ng ganitong pull-out rack. Just in case na bet nyo, ilagay ko yung link nito sa comment section pero nasa showcase ko rin yan. So ayan, nag-content na rin ako para sa bagong pull-out rack and naghanap lang ako sa TV ng aesthetic background. Para naman medyo presentable naman yung atake ng sala natin. So at least kahit paano mas maaliwalas na siya. Unlike kanina, ang cluttered tignan, ang daming mga gamit na nakatambak dito. So kapag nakaupo ka naman sa sofa at nakaharap ka sa may kusina, eto naman yung view. So maliit lang talaga itong apartment namin. Pero alam mo, gustong gusto ko dito. Sa totoo lang, sobrang cozy niya for me. And wala, I feel so at home kapag nandito kami. May peace of mind ako, komportable kami, hindi kami pinapawisan ng bongga. Lahat ng kailangan naman namin nandito. Yung tipong noon, nung hindi pa kami nakabukod, na pinapangarap ko lang, Lord, kahit maliit na lang, basta makabukod kami. Talagang binigay ni Lord. Kaya pala dapat, pag nagpe-pray tayo minsan, specific tayo. Kung pinag-pray ko sana, Lord, gusto ko lumipat sa malaking bahay. Dapat sana sa malaking bahay ako. Pero hindi, choice ko to. Choice ko talaga to. Anyway, good news dahil dumating na nga po yung aking extra na 2-door hanging cabinet para sa kusina. So, umorder ako ng chowking pang merienda namin at kita mo naman itong katay ko. Napaka-good mood. May pasayaw-sayaw pa nga dyan. Special thanks ulit sa aming landlord na napakabait talaga at siya talaga ang punong abala sa pagkakabit nitong 2-door na additional hanging cabinet. Tapos, kinagabihan bago mag-midnight, dumating nga pala si Alvin at si Desiree. Hindi nila kasama yung 2 bata dahil maghahakot lang sila ng mga gamit, yung mga i-declutter ko, pati kay Papa, luma niyang cabinet. Hindi naman luma yun kasi ilang buwan pa lang. Ibibigay niya na lahat yun doon sa bahay nila Alvin. So, ayan, finiflex ko nga itong cabinet kasi niisip ko, bagay din to para doon sa bago nilang bahay, diba? Sobrang nagustuhan ko kasi to. Ang dami kong nailalagay. Alam mo, may mga nagko-comment ang sabi, hindi daw ito matibay, nalundo daw. Hopefully, tumagal sa amin ito para ma-ROI ko naman yung pinambili ko dito dahil binili ko siya. Hindi ako basta-basta bumibili ng gamit. So, anyway, thank you, Lord, sa provision. Ginawa namin para mas maging matibay siya. Nagdagdag kami ng mga brackets sa iba't ibang sulok nito. Nagdikit pa kami ng stickwell at no more nails habang kinakabit yan. So, thank you sa tip ng aking landlord. Thank you, Doc. So, anyway, eto na nga pala yung mga iuuwi ni na Alvin. Hindi nila sinama yung bata para daw magkasya yung mga gamit. Even yung mga mosquito net namin, pinadala ko na rin sa kanila. Kung meron silang mapagbibigyan doon sa kanila, sila na bahala. So, thank you, Alvin and Desiree. This is
car wash, okay? This is Pinky Finger. Mom, you're learning about the hand. Bilis na. You have to study on your notebook number 2. Okay. Teacher say notebook number 2, everyone. Number 2, make a pencil movements. Is that okay, teacher? Yes. Alright. Do I get a star? Yeah. Yay! I get a star. Thank you, teacher. You're the best. Welcome. Bye-bye. After nga pala ako maturuan ni teacher ko, eto nga pala si Pinggoy, naghanda na siya ng aming pang lunch kasi supposedly mag-iihaw siya ng baboy at saka ampalaya, yun ang lulutuin niya for lunch. Kaso, wala siyang mahanapang uling dito sa area namin. Sakto pa naman, meron kasi akong natanggap na bagong ihawan. Kasi, di ba meron kami dito electric griller. Namimiss ko yung lasa na may luto talaga na galing sa may usok ba na ihawan. So, nag-request tayo. At eto nga siya. Ang ganda niya. Napaka-aesthetic ng kulay. At saka maliit lang din siya. Recommended talaga yung ganito kaliit na mga ihawan. Kung small family lang naman kayo, yung tipong nag-crave lang kayo sa ihaw, tas konti lang naman yung kailangang ihawin. Anyway, meron pala akong bago natanggap dito na relo. And para talaga ito kay Pinggoy. Napansin ko kasi kay Pinggoy, yung mga smartwatch niya, hindi na niya nagagamit. Nagkakandawalaan yung mga charger. So, at least yun, the battery siya. Matagal niyang magagamit yun. In case na maubos yung battery, pwedeng papalitan na lang. For me, less hassle yung ganong relo, less maintenance. Especially kung oras lang naman talaga yung kailangan mong tignan. Ako talaga yung nag-request ng ampalaya. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakakain yan. Tsaka gustong-gusto ko yan. Isa yan sa mga paboritong ulam ko. Anyway, pumunta pala ako dito sa apartment ni Papa dahil kailangan ko mag-film ng bago niyang bedsheet set. Napakaganda, no? Ang lakas makayayamanin. Plus, nandito pa yung bago niyang mega box cabinet. Ang social ng apartment ni Papa. Sana all talaga. For merienda naman, nag-request yung mga anak ko. Gusto daw nila ng pasta. So, naghanap ako dito ng mga ingredients na meron na kami. Naisip ko, carbonara na lang. So, ang pasta nga pala na gagamitin ko. Alam mo yung pang macaroni salad. Yun na lang. Pwede rin naman yun. Tapos, instead na tuna or meat, ang gagamitin ko na lang is itong sausage, Vienna sausage. As in, kung ano lang talaga yung meron kami, yun na lang yung mga ipagluluto ko. May isa katuparan lang talaga itong pasta cravings ng mga anak ko. So, anyway, ang struggle ko pala currently, simula na nagkaroon kami, hindi naman struggle, naninibago lang kami. Dahil nga, syempre, gusto ko maingatan itong mga bagong hanging cabinet. So, ayoko na magluto kami dito sa may countertop. Dahil, iniisip ko, yung usok nga naman gagaling dito sa niluluto namin, ayokong mapunta siya doon sa ibabaw ng cabinet. Baka maging dahilan yun ng paglambot, pagkasira niya agad. So, ang ginagawa namin ni Pinggoy, it's either dito sa may left side, meron kaming maliit na cabinet dyan. Diyan kami nagluluto ng rice. Kasya din yung electric cooker. Or, ilalapit namin yung lamesa dito sa may bandang pintuan ng CR dahil nandyan yung exhaust fan. Para at least mas spacious din kami. At saka andito kasi banda yung isang saksakan na pwede namin magamit pang induction. Ano ba yan? Dami namang pag-i-explain na nagaganap. So, eto na nga at nagsisimula na nga akong magluto. Gigisa ko lang dito yung bawang sibuyas. Kayo ba, pag nagluluto kayo ng ganito, nilalagyan nyo pa ba ng bawang? Wala lang, siguro nasanay lang ako na every time magluluto ako ng mga pagganito, may bawang talaga. Pero let me know kung mali itong ginagawa ko, ha? Simula pala na naikabit yung additional na hanging cabinet namin dito sa kusina, hindi pa talaga ako nakakapag-ayos ng bongga dito. Kung ano yung nakikita nyo dito sa video, hindi pa siya final. May mga babaguhin pa ako sa mga arrangement. Meron din kasi akong ini-expect na gamit na darating dito. Para lang talaga maiba talaga kahit papano yung look ng aming kusina this 2026. Medyo hindi ako satisfied sa consistency nung nagawa kong sauce, kaya tinawag ko na si Pinggoy. Alam ko naman pagod si Pinggoy, kaya nga hindi ko na rin siya pinilit na magluto nga nitong pasta dahil alam kong pagod siya sa work, nagluto pa siya ng ampalaya kanina. Sabi ko kaya ko na to, pero hindi ko kinaya, buti na lang. To the rescue nga ang Pinggoyski. Siya na yung tumapos dito at ako dito lang, sitting pretty lang sa likod niya. Nag-aabang lang ako kung meron siyang kailangang ipaabot, iutos. So, eto na nga, almost done na. At makakain na nga ng mga bagets. Itong nire-request nila, ilang araw na rin kasi ito, carbonara. So, ayan, kain tayo, guys. Alam mo, habang nagsasandok nga ako dito, bigla ko na-miss yung macaroni salad. Ang sarap kaya ng macaroni salad. Kaso,
bihira talaga si Pinggoy gumawa niyan dahil allergic siya sa mayonnaise. So kapag hindi ko na talaga kinaya yung pagkikrave ko sa macaroni salad, pag-aaralan ko siya, gagawin ko talaga siya. Anyway, ito pala yung lagayan ng mga kids utensils, mga reusable straw, mga straw brush, na mga tuyo na dito namin nilalagay para hindi na alikabok. Pagkatapos pala namin magmerienda ng pasta, nag-request ako kay Papa ng malunggay. Meron siyang kinukuha na malunggay na kapitbahay namin dahil simula nga nung nag-Christmas, nagkakasakit nga kami dito sa bahay, hawaan, ubo, sipon. So, maliban sa gamot talaga, minsan kasi, mas prefer ko na ganito yung ipatake nga sa amin. Malunggay o kaya naman, oregano. Pero hindi ko na-recommend ito dahil kung ang prefer nyo talaga ay mga gamot from Pedia, ganyan, for the go kayo. It's just that, for me, feeling ko naman, may mga times na nag-work talaga ito. Kaya, ginagawa ko siya. So, ang gagawin ko lang dito after namin himayin ni Kowa, thank you nga pala sa aking little girl na tumutulong sa mommy, ay huhugasan ko ito, tapos patutuyuin, and then, didikdikin ko siya. Hindi naman OA sa tuyo. Basta lang matanggal yung mga tubig-tubig niya. Didikdikin ko siya. Then yung katas, pwede mong lagyan ng kalamansi, ganyan. Yun yung pinapainom ko sa mga bagets ko. Kahit nung maliliit sila, napapansin ko kasi nag-work yan. But again, disclaimer, hindi ko siya nire-recommend dahil it's not for everyone naman, ha? Mas better pa rin magpa-check up kayo sa doktor kung meron kayo nararamdaman kung ano-ano. Kinahapunan naman bago pa tuluyang dumilim, nakabili si Papa ng uling. Tapos ayan na nga at magre-ready na nga sila ng ihaw. So si Pinggoy nga pala nag-marinate na siya ng baboy kanina. Kapag mga ganyan, barbecue, ihaw, masarap talaga magtimpla si Pinggoy ng kaya ganyan. Kapag minsan bumibili kami ng mga barbecue o kaya mga inihaw na mga baboy, parang naging standard ko na yung timpla ni Pinggoy. So si Papa na nga ang nagpresenta na siya na daw ang mag-iihaw sa labas. So eto si Pinggoy, inire-ready na nga yung kanyang minarinate na baboy. Pagpasensyahan nyo na nga pala ang kalat pa sa kusina dahil hindi pa talaga ako nagpapahingan yan. Pagkatapos ko nga magluto, inasikaso ko naman yung malunggay, tapos hindi pa ako natatapos magmalunggay. Sabi naman ni Papa, magre-ready na siya ng pang-ihaw sa labas. So, aligaga din talaga ang momshi. Kasi kailangan ko ring mag-video para dito sa ihawan. At ito na nga yung finished product. Grabe, napakasarap nito. Gupitin ko lang siya para bite size at mas madaling kainin. Actually, kahit wala ngang sauce nito, okay na kasi ang sarap nga ng timpla ni Pinggoy. 8, 9, 10. Very good, teacher.